Okay, so nandito na tayo sa episode 2 ng About Caltech natin. So, ang i-discuss naman natin ngayon is yung cascading na solve function or cascading na chip solve. So, yun nga pala, no, bago tayo mag-start, kung wala ka pang review center na mare-reviewhan, no, for REE or RME Licensure Board Examination. So, try mo mag-review sa amin sa Powerline Engineering Review Center. So, yun, puntahan nyo lang sila, no, dito sa Facebook page na ito at pwede kayong mag-message, no, or tignan yung nakapin na post namin kung paano mag-enroll sa review center namin. Para yun, mas matuto kayo ng mas deep dive na techniques, no? Or let's say, mas matutunan natin bakit ba natin ginagamit itong mga Caltech. Okay, so for that, pwede na tayong magsimula. So, etong problem na to, bali gagamitan natin ito ng cascading na shift solve. So, ayan, meron na tayong mga sagot. Pero yun, so dapat natututo tayo na nag-shift solve ng hindi lang letter X yung ginagamit. Kasi nga, merong mga problem na kung saan, okay, hindi ka lang isang beses magso-solve function, maraming beses. Depende doon sa hirap ng problem sa board exam. So ngayon, saglitan natin itong problem number 3. A shunt generator has a full load current of 196 at 220 volt. Yung stray losses niya is 720 watts and yung shunt field coil resistance is 55 ohms. It has full load efficiency of 88%. So ngayon, find the armature current corresponding to maximum efficiency. So, ang hinahanap is IA max. Okay? At yung IA max na yan, makukuha lang natin yan kapag finormulate natin yung condition for maximum efficiency, which is yung variable loss is equal sa constant loss. At yung constant loss natin ay si field loss, okay? At saka si stray loss. So ngayon, kapag minodel out na natin yan, ito naman sa variable loss is si IA max or yung IA mo at maximum efficiency multiply by RA. So, pwede na natin siya i-plot dito. So, ayan, IA max squared RA is equals dun sa stray loss na 720 watts. And then yung field loss na BS squared all over RF. Okay? Or BT squared all over RF. So, lalabas 220 volts squared all over 55 ohms. So ngayon, kung isosolve na natin yan, lalabas, hindi natin siya masosolve. Dalawa kasi yung unknown. IA max tsaka RA. So, ibig sabihin, kailangan muna natin kunin yung RA bago natin magamit itong equation na to. At paano ba natin makukuha yung RA? By using yung basic formula ng efficiency. As you can see, itong formula na to, ito siya, yung nandito sa baba. Yan na siya mismo. So ngayon, kukunin natin yung RA using yung basic na formula ng efficiency, which is power output, okay, all over power output plus losses. Siyempre, sa losses natin, marami tayong iba't ibang uri ng losses, di ba? Field loss, armature loss, etc. etc. So ngayon, nagsosolve tayo ng RA gamit yung basic na efficiency na formula. So for that, ganito yung magiging itsura niyan. Yung losses natin is si IA squared RA. Tapos, nandun pa rin si BT squared all over RF. At syempre, nandun din si stray loss. Okay, yung 720 watts. Pero ito, doon sa normal efficiency natin, makukuha naman natin yung IA. Yung IA makukuha natin through IL plus IF. So ngayon, i-plot na natin yan. So 0.88 is equals to, okay? So yung power output is BT times IL. So 220 volt times 196 ampere. Actually, ito yung sinusulat ko eh. Okay? Ayan siya. So all over 220 volt, okay?
multiply by 196 ampere plus IA squared RA. So, yung 196 ampere plus 220 volt all over 55 ohms, okay, squared. Nandito na yung RA kung kanino tayo magpapa-shift solve. So, yan, plus 720 watts. Dugtong ko na lang dito, plus 220 volts squared all over 55. So, yan, di ba? Makikita natin, yung unknown na lang natin is RA. So, ayan, kung tinatamad ka mag-transpose, di ba? Pwede ka magpagamit ng solve function. So, ngayon, i-shift solve natin siya gamit yung letter x variable. Pero hindi lang yun. Di ba? After natin mag-solve function dito sa equation na to, meron na tayong value ng x. Ayan, so depende na lang sa'yo kung gusto mo mag-transpose ulit or magpapasolve function ka ulit gamit ito. So kung yung RA is na-reserve mo na para sa letter X, edi malamang itong IA max, di ba, hindi mo na pwede gamitin yung X. At dapat kapag nagpa-shift solve tayo, di ba, magpapa-shift solve na tayo dito kay IA max. Hindi na doon kay RA. Kasi yung RA letter X eh. So ngayon, gawin natin yan dito sa problem na to. So plot lang natin. So 0.88, okay, is equals to, so 220 volts times 196 all over 220 volt times 196 plus yung 196 plus 220 volt all over 55 ohms IA squared RA. So yan, alpha x plus 720 plus, okay, so 220 volts squared all over 55 ohms. So yan, so syempre kapag nag-shift solve tayo kung letter X, hindi na natin kailangan ng quit letter X. So swabing-swabe lang siya dyan. So shift, tapos ayan, yung solve function. So babaan lang natin, no? So dapat, nire-reinforce pa rin natin yung knowledge natin sa mga EE subjects, no? At familiar naman tayo sa mga EE dyan, yung armature resistance is mabababa yung value. And i-bring down natin sa zero yung initial guess. Okay? So, ayan, no? At ayan, lumabas na nga yung sagot na 0.107. Okay? So, yun na yung RA. So, yung RA natin is 0.107 ohms. At ngayon, pwede na natin i-solve to. Diba? Makukuha na natin yung IA. So, ayan ko lang siya dito, no? Paste lang natin siya dito. Okay? Tapos, ayan. I-adjust lang natin ng onte. Pwede na natin isalpak si RA, si 0.107 ohms. O diba? Sino na lang unknown natin dyan? IA max. Pero dahil gumagamit ka ng cascading shift solve sa calcu, edi mapapasulat ka ng ganito. Let's say letter A na lang, si armature current. At syempre, di ba, naka-squared siya. At tapos, multiply dun sa armature resistance. Nakakasolve lang natin kanina. E di ba, nung nag-shift solve tayo, pinapunta natin siya sa letter X. So, is equals to 720 watts plus 220 volts squared all over 55 ohms. So, ngayon, kapag ganyan yung ginawa natin, eh di ba gusto natin magpasolve kay IA? Kapag ganyan ang ginawa natin, ang hahabulin niyan is si letter X. Ano ibig sabihin nito? Tinatanong niya kung ano yung value ng A. So, once na mag-equals tayo, tatanong niya na magpapasolve siya kay X. Eh di ba, hindi naman tayo nagpapa-solve kay X, kay letter A tayo nagpapa-solve. Kaya dapat kapag magta-type tayo at nandun na yung dalawang variable, kailangan natin maglagay ng statement katulad nung natutunan natin sa unang video. So ayan, shift yung close parenthesis para ma-activate natin yung comma and then alpha tapos itong letter A. Para kapag nag-shift solve ka, hindi niya hahabulin yung X. X na nga, di ba? Past na yun. So, move on na. So, yan. Dahil naglagay tayo, kapag nag-shift solve tayo,
magshi-shift solve na yan kay letter A. Ang iso-solve niya na is si variable A. So, shift, ayan, solve function. O, di ba? Tinatanong niya ano yung value ngayon ng x. Kasi hindi naman siya magpapasolve kay x, kay letter A siya magpapasolve. Kaya bago mo ipasolve yung A, tinatanong niya ano ba yung value ng x. 0.107 ba? Yes, as per our equation, no, yun na yung value ng RA. Kaya i-equals na natin yan. At ngayon, tinatanong na tayo, kay A ba tayo nagpapasolve? So kung yes, pindot na tayo ng equals. Ayan, no? So ayan, lumabas na yung sagot. So 122.283 amperes, which is yung nakalagay nga dito. Okay? So ayan, nakita nyo ngayon kung paano natin pine-perform, no, yung cascading na solve function. Baka mamaya kasi meron tayong mga sinusolve na problem, nag-shift solve ka na, pero hindi pa yun yung last step ng solution mo, mag-shift solve ka ulit. So dapat marunong ka mag-maneuver, okay, kung paano mag-solve function na paiba-ibang variable yung ginagamit mo. Para kapag nagamit mo na yung letter X, pwede ka naman rin gumamit ulit ng iba. As long as na alam mo yung proper syntax. So, or let's say, gawin mong practice kahit letter X, maglagay ka ng comma tapos letter X para nakakabisado mo yung pinaka-syntax ng solve function. Okay, so dito nagtatapos, no, yung episode 2 natin sa mini video series natin ng Caltech for EE subjects. So sa susunod na episode, ito gagamit na tayo ng ibang function para sa mga specific na EE subjects. So sana itong video na to nakatulong para mas makilala nyo pa lalo yung calculator ninyo at paano ka nag-shift solve ng paiba't ibang variable para mas mapadali yung buhay natin, no, sa pagsusolve. Okay? So, thank you. See you sa mga susunod na videos natin dito sa EE Lectures and the Lord of Stories podcast. Bye!